Pakinggan nyong mabuti. Read between the lines. Napaka-importante nito. Bongbong Marcos nagpaparamdam sa mga sundalo na siya ay may planong mag-resign. Pakinggan natin. Pakinggan nyo mabuti. Sige, pasok. Idol. Sige na. Wag kang ngingiwi, Today is not only a milestone, but a renewed pledge that your loyalty remains with the Constitution and the Filipino people. Ayan. AFP ang kausap niya. Kayong mga sundalo, etong mga bago sundalo, manatili kayong tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Always act with integrity. Always act with integrity. Maging tapat kayo. Uphold the rule of law. Ayan. Yung batas, pairalin nyo. Defend our democracy. Yun ang pinakamatindi. Defend our democracy. Kita nyo? Narinig nyo? Read between the lines. May plano na mag-resign to. Graceful exit. Defend the Constitution. Ano ba? Kung i-defend mo yung Constitution, dapat mag-resign si Bongbong Marcos. Kasi siya ang nagpabaho ng ating batas. Wala silang inatupag kung hindi Duterte. And under his regime, nagkagulo-gulo tayo. Nagkabaha-baha. You defend the Filipino people. Yan po ay totoo yan Obligasyon ng sundalo yan. Na depensahan ng ating konstitusyon, depensahan ng taong bayan. Niloloko na po ang taong bayan. Nang nakaupo si Bongbong Marcos, walang mangyayari sa atin. Alam nyo to mga sundalo, walang mangyayari sa bansang Pilipinas until nakaupo si Bongbong Marcos. Huwag na tayong umasa. No. Kaya ito, pinapatamaan ni Bongbong yung sarili niya. May plano na ito mag-resign. Uphold the integrity. Sino bang walang integrity? Diba? Sabi niya, hindi pa papasukin ng EDCA. Pinapasok ang EDCA. Ngayon, sinong mga siga, mga komunista? Ang daming namatay na pulis at sundalo sa mga komunista. Hindi raw, ayaw daw ng impeachment, pero nagka-impeachment. Alam naman natin sino binoto ng mga sundalo. Diba? Yung Duterte. Ayaw sa'yo ano pa iisipin nyo? Ito panawagan sa sundalo. Gawin nyo na yung dapat nyong gawin. Sa akin. Hindi maayos ang konstitusyon natin hanggat nakaupo ito si Bongbong Marcos. Aba naman, galaw-galaw kayo mga sundalo. Ito nang inaantay ninyo. Galing mismo kay Marcos. Di ba? Ang problema, si Bongbong Marcos, pag nagsalita, kung ano sinabi, kabaligtaran ang gagawin. So, para niya sinasabi sa mga sundalo, Hoy! Huwag niyong galawin ang mga kurap. Steady lang kayo. Huwag niyong ipagtanggol ang konstitusyon. Ako ipagtanggol niyo. Kasi kung konstitusyon ang ipagtatanggol, dapat talaga tanggalin si Bongbong. Manatiling tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Paano ka magiging tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon nang hindi kayo gumagalaw para singilin ninyo kung ano pinaggagawa ni Bongbong Marcos? That is impossible. Ito ang inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nanumpang bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Kinilala naman ng Pangulo ang naging sakripisyo ng AFP at tiniyak ang patuloy na suporta ng administrasyon sa kanila. I know the sacrifices you have made in serving this great nation. Rest assured, this administration will do the best we can to provide you with the resources and benefits so that you can focus on your duty. Ayan, binanggit na yung benefits. Alam nyo kung bakit? Alam mo ba't siya nagsasalita ngayon sa mga yan? Bakit niya pinabola yung mga sundalo? Bakit binabanggit niya yung benefits? Kinakabahan na yan.
Kasi alam ni Bongbong, maraming ayaw na sundalo sa kanya. Nagsalita na nga yung mga retired police at saka retired army. Pinagre-resign na siya. Kaya ito, nagkakaroon ng loyalty check. Sinasabi niya, akong bahala sa inyo, aayusin natin to, magkakaroon kayo ng benefits. Nasa listahan namin kayo. Binobola na naman ng mga Pilipino. Ewan ko sa inyo mga sundalo kung kayo magpapabudol. Nagsalita na yung mga nauna sa inyo na meron talaga matitinding talino. Hindi ko sinasabing mahina kayo, pero yung mga retired generals at police, nagsalita na, pinagre-resign to. Galaw-galaw. Hindi po tayo nananawagan ng himagsikan. Ang panawagan namin sa inyo, ipagtanggol ang konstitusyon at ang taong bayan. Si Bongbong mismo ang may sabi niyan. Di gawin nyo. Paano nyo ipagtatanggol ang konstitusyon at taong bayan ng nakaupo to? Hello? That is impossible. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa AFP na patuloy na palakasin ang presensya nito sa mga... Ayan na naman tayo sa China. Ipapakita ko sa inyo to, Relax. Ito. Ayan. Total, nabanggit ni Bongbong Marcos yung China. Basahin natin, nakialam na naman ng Amerika dito sa usaping baha ng bansang Pilipinas. Nakialam sa flood control projects ang Amerika. Pambira talaga, US condemns latest aggressive Chinese action versus Philippine vessels. So sa madaling salita, pumasok ang Amerika tungkol doon sa pinapalabas nilang budol-budol na sigalot ng China at Pilipinas. Bibigyan natin to ng komentaryo, pero aalisin muna natin yung picture, alam nyo, mga kapwa kong mga Pilipino, tayong ordinary citizens, we pick our battles. Etong sigalot sa China ay gawa-gawa lang ni Bongbong Marcos at ni Tambi. Remember this. Wala naman tayong problema sa China before pumasok si Bongbong. Biglang si Bongbong nung pumasok at pumunta ng Amerika the first time, iba na tono niya. Naging tuta na siya ng Amerikano. And then bigla na lang tayo may problema sa China. Alam naman natin kung bakit sunod-sunuran si Bongbong Marcos sa China. And eto na naman, pumapasok na naman ang US. Ito po yun. Huwag tayong paliligaw. Kasi iibahin na naman ang balita. Alam natin, si Bongbong Marcos ay may hilig mag-iba ng balita. Ililihis na naman niya ang kwento, ililihis na naman, tapos ang Pilipino makakalimot. Ganyan ang ginawa nila sa PI. Ganyan yung ginawa nila nung may namatay na kasama ni First Lady dyan sa Amerika. Gumagawa sila ng malaking balita. So wag tayo magpapa-focus dito. Hindi ko sinasabi na wag nating ipagtanggol ang bansang Pilipinas. But as of now, hindi naman tayo gagalawin ng China. Ang sumako pa nga sa atin, Amerika. At alam natin, drama lang yan. So, focus tayo. Let's pick our battles. Mga kababayan ko, diinan natin kasi nararamdaman na tayo patungkol sa flood control. Huwag tayong kukurap. Kung gustong kumurap ng mga dilaw dahil tuta sila ni Bongbong, kung gustong gumalaw ng mga kumurap ng mga komunista dahil tuta sila ni Bongbong, yung mga pula, bahala sila. Basta tayo DDS, focus tayo. Huwag tayo hihiwalay doon sa problema natin. Dahil dapat managot si Tambi, si Saldi, at saka si Bongbong. Tatlo sila. Huwag na po, malapit na po. Tuloy natin yung sigaw. Huwag po tayong papayag. Iligaw tayo. Okay? Nakikialam, pumapasok. Alam naman natin dahil etong Amerika ayaw si Sara. Diba? Kasi hindi sila makapasok. Hindi kayang bulahin. Marcos lang nabobola na itong Amerika. Hindi kaya ng Amerika.
ang Duterte. Kaya papasok. Pati sa problema natin sa baha, pinapasok ng Amerika, pambihira. Huwag tayo papagamit, ha?